Para sa nag-uumapaw na positivity, hindi tayo siyempre magpapahuli. Tune in lang dito sa Good News. Sa bawat amang nagtatrabaho para mapag-aral ang mga anak, mga inang gumigising na maaga para paglutuan ang mga bata bago pumasok sa eskwela. Ang tanging reward lang daw sa kanilang mga sakripisyo, Blanco Michelle M. makita silang magmarcha sa entablado. Pero paano kung sa kanilang pagtatapos, isa lang sa kanilang dalawa ang payagang makapasok para masaksihan ito? Nag-viral ang post ng mechanical engineering student na si Michael kung saan makikita ang kanyang ama na excited na nagsusukat ng damit para sa graduation day ng anak. Pero ang caption sa post, panawagan sa kanyang eskwelahan para payagang papasukin sa venue ang dalawang magulang ng mga estudyanteng magtatapos. Nag-post po ako nun kasi nag-announce po yung school namin about sa graduation namin na one parent policy lang daw po yung pwedeng pumunta. Makapasok kaya ang pareho niyang mga magulang? Hindi raw ininda ni Relieto ang pagod sa pagmemekaniko para lang maitaguyod ang pamilya. Siyempre, gagawin mo lahat kahit anong trabaho yan. Kahit mahirap, sumakit man ang katawan. Ito nga, tingnan mo mga kamay ko sa disgrasya na sa paggagawa ko. Minsan sugat-sugat. Gagawin mo yan para maitawid ko lang yung mga anak ko na matapos. May 4 na taxi raw noon si Relieto pero nang malugi ay ibinenta na lang niya ang mga ito. Binenta ko lang na magkano, 20,000. No choice na. Housewife naman daw si Liza na sumasideline minsan bilang caregiver sa kanilang lugar. Ako yung hands-on sa kanila sa pagtuturo, akong teacher nila. Lagi ako yung nag-a-advise. Kung ilalarawan daw ang college life ni Michael, hindi raw ito naging madali. Lalo na't ang kurso niyang mechanical engineering, hindi naman daw niya first choice. Dapat talaga architecture, pero naubusan talaga ako ng slots. May mga pagkakataon daw talagang nahihirapan siya at hindi maintindihan ang mga binabasa. Iniisip ko na lang na kailangan ko tumatapos para sa family ko. May pagkakataon na nga rin daw na bumagsak siya sa isang major subject. Yun yung way parang practice namin siya para sa board exam. Mahalaga po talaga siya sa aming mga mechanicals. Nung una, nagalit daw sa kanya ang amang si Relieto. Nung sinabi sa akin, nagagalit talaga ako. Pero nung pinaliwanag niya, sige, laban lang. Kami nag-usap kami dalawa, naunawaan namin. Kasi yung course naman talaga yung mahirap kaya, naintindihan namin. Sabi ko, anak, go ka lang doon sa pag-aaral mo. Naging motibasyon daw ni Michael ang mga magulang para magpatuloy. At pagkatapos na nga ng 2 beses na pag-take, sa ikatlong subok ni Michael, nakapasa na siya. Pinilit ko po talagang makapasa para na rin sa mga parents ko na sumaya sila na tapos na sila magpaaral. Officially graduating. Salamat din ako kasi napasado niya yung ano. Kaya proud ako. Alam mo yung feeling ng mother na, at last, Lord, thank you, nakapagtapos ang mga anak sa hirap. Ito kami. Dati sobra talaga magkamukha, medyo nag-iba-iba na. Before talaga as in. Si Michael na nga raw ang huling nag-aaral sa kanilang magkakapatid. Meron siyang kakambal na nakapagtapos na noong nakaraang taon sa kursong Instrumentation and Control Engineering. At nahuli man daw ang kapatid. Proud pa rin daw siya kay Michael. Engineering course din ako, so alam ko yung na-feel niya na bumagsak, ganyan. Pero nakaya pa rin tapusin. Masayang-masaya na nga raw ang pamilya ni Michael sa kanyang graduation. Kaya nang mabalitaang isa lang sa mga magulang ang posibleng makapasok sa kanyang graduation, ang excitement napalitan ng pagkadismaya. Lord, sabi ko, wag naman. Kasi ito yung moment, lahat ng mga parents, hindi lang ako, alam ko lahat ng mga parents, nalungkot. Si Relieto naman na nakaredy na sana ang isusuot na damit sa special day ng anak, malungkot na ipinaubaya ang slot sa kanyang asawa. Siyempre sa akin, masama talaga. Bilang isang ama, nagsikap, graduation yung anak mo. Siyempre, kailangan mo rin na nandun ka, di ba? Para masuportahan siya eh. Kaya muna ka ako. Di siya na lang. Ang pagkadismaya ni Michael, idinaan niya sa isang post kung saan ang panawagan niya sa eskwelahan, mabilis din namang nag-viral. Suddenly po, nag-post about pwede na po yung 2 parents yung sumama.
Super saya ko, like napatalon pa ako nun. Ituloy mo na ang pagsusukat ng damit, Relieto, dahil kasama ka na rin sa graduation. Masaya na ako. Yun na nga lang, sarap naman pakiramdam na aprobahan ng dalawa kami mag-asawa. Sa araw ng graduation ni Michael noong Miyerkules, muling dumalaw ang good news sa kanilang tahanan. Para makita ang matatamis ng ngiti at maihatid na rin ang regalong hair and makeup artist para sa ating graduate. Habang naghahanda, papunta sa graduation, ang hindi alam ni Relieto at Liza, may thank you letter na inihanda si Michael para sa kanila. Dear Mama, hindi ko man laging nasasabi sa'yo, pero gusto kong malaman mo na sobrang thankful ako na ikaw ang naging mama ko. Sorry kung minsan man hindi tayo nagkakaintindihan, pero gusto kong malaman mo na kung may another universe man, ikaw pa rin ang pipiliin kong maging mama. Thank you, Ma, kasi hindi ka nagkulang. Mahal na mahal ka. Dear Papa, di ka man showy at hindi tayo madalas mag-usap. Gusto ko lang malaman mo na sobrang thankful rin ako kay God dahil ikaw ang naging papa ko. Thank you sa lahat ng pagod at sakripisyong ginawa mo para sa amin. Hindi man naging madali ang buhay, ginawa mo pa rin ang lahat para lang makapagtapos kaming magkakapatid. Sobrang proud kami sa inyo. Mahal na mahal kita. Blanco Michelle M. Congratulations, graduates, and to the proud parents! Oras na para magpasabog ng good vibes. Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Sa lahat ng klase ng sinigang, ito marahil ang hindi nyo pa natitikman. Sinigang pero goto? Parang sinigang, pero yung texture niya, goto. Paano kung ang taong nagbago ng buhay mo, bigla na lang maglaho? Sabi ko, ba't siya? Dapat nagkabaliktad na lang kami ng sitwasyon eh. Pangmalakasang inspirasyon na agad ang ilalabas namin ngayong gabi para sipaging mag-aral ang mga estudyante. Si Rhea natanggap sa Harvard University. Sa Pilipinas, kilala tayong mga Pinoy sa pagiging malikhain, lalo na pagdating sa lutuan. Kaya ang sabaw ng bayan na sinigang, kung ano-anong version ng ating alam. Mapasinigang sa sampalok, sinigang sa bayabas, sinigang sa miso, pati na nga sinigang na pakwan. Mapababoy, isda o baka man, ang sinigang talaga namang pinag-e-eksperimentohan. Pero mga kapuso, nakatikim na ba kayo ng sinigang na may kasamang bigas? Huwag nang magtaka dahil dito sa La Union o mas kilala ngayon bilang LU, patok na patok ang pagkain na kung tawagin, sinigoto. Ang pinagsamang asim ng sinigang at alat ng goto sa halagang 70 to 140 pesos. Hindi mo rin daw akalain na ang nakaisip ng kakaibang recipe na ito, dalawang magkaibigan mula sa Maynila na parehong walang professional background sa pagluluto. Si Miguel, nagtapos ng development studies, habang ang kanyang partner na si Andrew, isa namang music composer. Bata pa lang daw, hilig niya ni Andrew ang sinigang at goto. Si Andrew, ever since na bata siya, pinag-uusapan na nilang mga magpipinsan na bakit wala pang nakakagawa ng sinigang na goto since sinigang isa sa favorite foods niya. Ang BFF since high school na sina Andrew at Miguel kasama ang iba pa nilang kaibigan, nagdesisyong lumipat sa La Union at subukan ang province life. Dito na rin nila naisipang simulan ang negosyong sinigoto. Si Andrew po, mainly ang culinary side of it. Siya yung gumawa po ng recipe and ako naman po, mas business side of things. So, tapos ito, kamatis 20. Mga baguhan man sa food business, inilaban nila ang sinigoto. Nung nag-start po kami, yung first time na lumabas po kami, si Andrew yung nagluto. Tapos pareho po kaming lumabas para maglako. Mula sa sariling sikap
unti-unting nakilala ang asim kilig nilang paninda at dumami rin ang staff nila. Malaking tulong po sa akin kasi above minimum po yung pasahod nila po. Sa gabi lang po yung pasok ko, may nagagawa pa po ako sa umaga. Yung mga nangangasim na riyan, eto, at lulutuan na tayo ni Josh. Una raw na gagawin ang base broth sa pamamagitan ng paggisa ng sinigang. Ginigisa ko na po ang kamatis at sibuyas. Papakatasin lang po saglit yung kamatis. Lalagyan ko na po ng patis. Matapos lagyan ng ilang pampalasa, sunod na inilagay ang bigas at tubig at saka tuloy-tuloy na hinalo hanggang sa kumulo. Kilala ang kanilang sinigoto sa kanilang tinatawag na kangkong chimichurri. Isang sarsa na inspired sa Argentina pero gawa sa paborito nating kangkong. Kasabay nito, ginawa na rin ang pickled radish. Present din dyan ang talong at crispy bagnet. Ready to serve na sa mga nag-aabang na customer. Dahil gabi kung mag-operate ang kanilang food cart, go-to meal ito ng mga gustong mainitan ang tiyan, galing ka man sa trabaho o sa galaan. Ang sinigang with a twist dish na yan, with a twist din hinusgahan ng ating mga kapuso, blindfolded para sa element of surprise. Okay. Medyo maasim ah. Parang sinigang, pero yung texture niya, goto. Fan talaga ako ng goto and also sinigang. Kaya nung nalasahan ko siya, perfect combo pala na pagsamahin yung goto doon sa sinigang. So, ito yung sa tingin kong babalik-balik ako dito sa La Union. Ito pa ang good news nila. Bilang pasasalamat sa kanilang mga parokyano, may kasama pang harana mula kay Miguel ang kanilang dining experience. Sa saliw ng kanta na si Andrew mismo ang gumawa. Sunshine and moonbeams. We were once a bunch of kings who ruled the street. Sa tamang lakas ng loob, sining at pagmamahal sa pagkain, ang isang simpleng eksperimento, pwede palang magbigay asim at tagumpay sa negosyo. Sino ang bumago ng buhay mo? Pabago sa buhay ko. Unang-una, siyempre si Lord. Apo ko. Nagbago po ng buhay ko sa ngayon ay ang aking pamilya. Pero paano kung ang taong nagbago ng buhay mo, bigla na lang maglaho? Sa viral post na ito ng 28 anyos na si Romeo, ibinida niya ang kanyang Juliet na si Kaynie, ang taong nagbigay ng panibagong pag-asa sa kanyang napariwarang buhay. Ipinanganak sa amang Japanese national pero maagang napalayo sa kalinga ng mga magulang si Romeo nang maputol ang komunikasyon ng kanyang ina at ama. Pinanganak po ako sa Japan. Siguro after 2 years, inuwi na po ako dito ng nanay ko dahil nga po parang nagsara yung agency na pinagtatrabahuan niya. Dahil na rin sa pangungulila sa mga magulang at pangungutya ng ibang bata, maagang napabarkada si Romeo na nagmulat sa kanya sa iba't ibang bisyo. Natuto na po ako mag-cutting classes. Natuto na po ako mag-inom, manigarilyo. Natuto na rin po ng mga ipinagbabawal na gamot. Madalas po ako mapawing. Sa kagustuhan ng pamilya na matapos niya ang first year high school, ipinadala si Romeo sa probinsya. Pero hindi rin nagtagal, bumalik siya sa Maynila. At dito na muling nag-cruise ang landas nila ng kababatang si Kaynie. Pero sa muli nilang pagkikita noong birthday ni Romeo, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Akala ko po yung mga papapuntahin niyang babae na kaklase niya or kaibigan niya, kaya kong kausapin. Pero hindi pala, torpe pala ako sa babae. So si Kaynie lang kinakausap ko kasi siya lang po yung kakilala ko eh. Hindi naman nagtagal, nagka-developan ang dalawa. Hanggang dumating po yung March 2,
2012. Tinext ko po siya. Sabi ko sa kanya, "Oy, tayo na." Sabi naman niya, "Oo na lang." Kasi nga po, hindi ko po kayang umarap sa babae. Si Kaynie po, malakas po loob niya. Gusto niya rin naman po ako. Yes. Yun po. Pero parang true to life na Romeo at Juliet. Si Kaynie, pinagbawalan ng magulang na makipagkita kay Romeo. Pinapagalitan po si Ate Kaynie. Ang sinasabi na lang po ni Ate Kaynie, aalis po na kasama ako, tapos iniiwan lang po ako sa computer siya para magkita sila. Pero sa halip na madismaya sa sitwasyon, ginawa itong inspirasyon ni Romeo para unti-unting magbago. Kasi siya po, magka-college na ako, high school pa rin. Siya, tanggap niya ako na gano'n. Para nahiya po ako sa kanya. Sabi ko, sige nga, subukan ko nga itong aral na to. Si Kaynie, full support sa goal ni Romeo. Tinuruan niya po akong maging professional. Tsaka sa kanya ko rin po yung yung nalaman yung importance ng pangarap. Kung paano mangarap. Nauna magtapos si Kaynie sa kolehiyo at hindi rin nagtagal ay nagkaroon ng magandang trabaho. Habang si Romeo naman, pinagsasabay ang pag-aaral at pagsa-sideline bilang rider. Sa pagsusumikap at pagtutulungan, unti-unting nakaipon ang dalawa. Halos po kada taon nun, iba-iba po yung motor ko eh. Nakabili nga po kami ng lupa sa Palawan. Tapos bibili sana kami ng kotse. Ang pinakamagandang nadulot ni Ate Kaynie sa kanya is magkaroon pa siya ng mas mataas na pangarap para sa sarili niya. Sa 9 years na pinagsamahan namin, parang ayun na yung pinakamasayang phase ng buhay ko. Parang kontento na ako dun. Pero nagbago ang lahat nang si Kaynie biglang nagkasakit noong 2019. So yung TB na po na yun, pabalik-balik po siya. Lagi po kami nasa clinic, lagi po kami nasa ospital. Hanggang nagiging na lang po siya. 40 kilos po, gano'n. Kasabay pa nito ang pagkakaroon niya ng mga cyst o bukol hanggang sa naubos ang kanilang ipon. Pinagsabay ni Romeo ang pag-aaral at trabaho habang nag-aalaga kay Kaynie sa ospital sa gabi. Matutulog po ako dun sa ospital. Maghanap po kami ng dugo ng papa ni Kaynie. Tapos babalik na, mag-online class na naman po. Sa halos 2 taong pagkikipaglaban sa sakit, hindi raw pinanghinaan ng loob si Romeo at ang pamilya ni Kaynie. Yung vitals niya, okay. Tumaas po yung oxygen niya. Tapos po yung BP niya, tumaas na, naging normal na po. Ayun po yung pinakamasarap na tulog ko nun. Pero ang tulog pa lang ito ni Romeo, mauuwi sa bangungot. Nang si Kaynie, pumanaw kinabukasan dahil sa brain aneurysm. Sa inyo po, niyakap po ko ng best friend ko nun. Tapos sa kanya binulong sa akin na, "Tol, wala na si Kaynie." Parang nagalit po ako sa mundo nun. Nagtampo ako kay God nun. Sabi ko, ba't siya? Dapat nagabaliktad na lang kami ng sitwasyon eh. Pero gumuhuma ng kanyang mundo, naging sandalan daw niya ang pamilya ni Kaynie. Dapat daw magtapos ako ng pag-aaral, sabi ni Kaynie. Pangako ko daw sa kanya yun. Pilit ibinangon ni Romeo ang sarili. Ang pagkawala ni Kaynie ang ginamit niyang motibasyon para hindi bumalik sa dati niyang buhay. Sa halip ay mas taasan pa ang pangarap sa buhay. Inilaban ang pag-aaral hanggang makapagtapos sa kursong BS Information Technology noong July 2024. Habang tinatawag po yung pangalan ko, pit-pit ko yung picture ni Kaynie. Yung lungkot ko, yung anxiety ko, yung PTSD ko, yung depression ko. Lahat parang nawala po eh. Nagpatuloy si Romeo hanggang makapasok bilang IT specialist sa isang malaking kumpanya. Malayo ng araw ang narating ni Romeo mula sa dati niyang buhay. Unti-unti ko na po nabibili yung mga gusto ko. Natutulungan ko na rin po yung family ko. Ayun po, sapat na sa akin yun. Ayun na po yung biggest achievement ng buhay ko. Bilang pasasalamat kay Kaynie, lumikha si Romeo ng kanta para sa kanyang Angel in the Sky.
Habang buhay kong tatanawin, utang na loob ko ay bibit-bitin. Kasi alam ko na din na ika'y wala na din. Ano pa ang gagawin? Mahirap man tanggapin. Meron ditong bahala na. Wag alalahanin ang lahat ng nangyari. Mag-ingat palagi. Sa pagpapatuloy ng buhay, baon ni Romeo ang magagandang alaala. At saan man siya dalhin ng bukas, may mga nakaraan na habang buhay na ipagpapasalamat. Tuto pa rin ko lahat ng mga pangako ko. Kung nasaan ka man, lagi mong tandaan. Kahit na anong mangyari, palaging mag-iingat dyan. Ang 18 taong gulang na kapuso nating si Rhea mula La Union na pumasa at ginawaran lang naman ng full scholarship sa isa sa pinakaprestigyosong universidad. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Saan? Sa Harvard University. Tulad din ng ibang mga estudyante, hindi naman daw naging madali ang ilang taong pag-aaral ni Rhea. Pagsusunog ng kilay at mga sakripisyo ang kanyang naging puhunan para mapanatili ang titulong valedictorian mula elementary hanggang senior high school. Sobrang hirap po as in kasi very demanding ng workload, ng schedule, ang dami pong requirements, advanced po yung mga topics namin. Grade 9 pa lang nang kinailangan niyang mag-dorm at mamuhay mag-isa sa Baguio para sa scholarship na nakuha niya sa isang paaralan dito. Kaya para maibsan ang kanyang lungkot at pangungulila, Mag-ingat ka lagi. halos araw-araw daw silang nagvi-video call ng kanyang lola na nasa La Union. Hindi na po ako nakakauwi dito sa probinsya namin kasi kailangan ko pong gamitin yung time ng weekends para mag-aral and magtapos ng requirements. Nagbunga naman daw ng matataas na grade ang pagsisikap ni Rhea at sa bawat small win niya sa eskwela. Ang nagsilbi niyang reward sa sarili, paglalaro ng mobile games. Siyempre yung mga exams and requirements super nakaka-drain po. Yung mobile gaming yung naging way para mag-reset po yung utak ko. At hindi raw uso kay Rhea ang choose only one dahil maging sa paglalaro ng mobile games, achiever din siya ha. Set your priorities straight. Alam ko na masaya mag-mobile games, pero at the end of the day, students pa rin tayo, so we should prioritize our studies. Pero sa likod ng maingay na tagumpay, may tahimik na pangungulila sa puso ni Rhea na hindi raw alam ng marami. Taong 2014, sa mismong araw ng ika-7 kaarawan niya, isang aksidente ang kumitil sa buhay ng ina ni Rhea. We got into a car accident and nawala po yung mother ko. Siyempre kahit sino naman po at that very young age, medyo mahirap po and malaki yung impact niya. Nang mawala ang ina ni Rhea, lola na ang tumayong pangalawang magulang na nag-alaga at nagtaguyod sa kanya. Kasi ako may negosyo din noon, pero iniwan ko yung negosyo ko na yun just to take care of her. Kabisadong-kabisado na rin daw niya na sa tuwing nalulungkot o pagod sa pag-aaral ang apo. Ang sagot, paborito niyang sinigang na baboy cooked by her own lola. Maliit siya, talagang ano na siya bukis na siya talagang mahilig siya magbasa. At ang lagi niyang request sa akin is magluto ako ng sinigang na baboy. Dumaan man sa matinding hamon sa murang edad, ito rin daw ang naging pinakamalakas na motibasyon ni Rhea para magsumikap sa pag-aaral at magtagumpay sa buhay. Ginawa ko pong motivation yung mami ko po sa pag-aaral ng mabuti and para sa mga goals ko po sa buhay. Naipadala si Rhea sa Oklahoma, USA para sa isang summer science program noong nakaraang taon. Ito rin ang naging daan sa pangarap niyang subukang mag-apply sa mga prestigyosong paaralan abroad. So pag-uwi ko po galing sa summer science program, ayun, ini-start ko na po yung applications ko for college. At nito lang Marso, dumating ang biggest plot twist ng kanyang student life.
8 po kasi yung Ivy League, tapos nakabukas na po ako ng 2 university, tapos rejected po siya. So medyo nanghina na yung loob ko. Tapos biglang Harvard na po yung bubuksan ko. Tapos pagkabukas ko po ng portal ko, may confetti. Si Rhea, natanggap sa Harvard University. Sinisigaw ko na, oh my gosh. Tapos, very happy din po yung mga kaibigan ko para sa akin. Full scholarship package na may kasama pang housing at pamasahe. Tapos nung tinawagan ko na po yung family ko, very surprised din sila nung una. Parang di pa po sila naniniwala. Hopefully, makakuha po ako ng double degree in chemistry and economics po. Nakatakda na ngang lumipad pa Amerika si Rhea ngayong buwan. At dahil dyan, isang espesyal na sinigang na baboy ang inihanda ng kanyang lola bilang pabaong pagmamahal. Sarap, ma. Thank you. Nami-miss ko to. Baunan kita. Pero hindi rito nagtatapos ang good news natin, ha? Para hindi magkalayo ang puso ng maglola, dinala natin sila sa isang photo studio para sa isang photoshoot. Mga litratong babaunin ni Rhea sa kanyang paglalakbay. Sana hindi na niya maranasan yung mga hirap na pinagdaanan namin. Basta huwag niyang pababayan ang sarili niya. At keep cool lang. Enjoy. Enjoy the pag-aaral. Don't let your circumstances o yung mga pagsubok na nararanasan nyo to define your dreams or limit your dreams. So work hard, surround yourself with people na mag-uplift sa'yo, and huwag kang matakot na mag-fail or mag-start over. Ang kwento ni Rhea, isang patunay na walang pagsubok o hirap na makakapagpag-game over sa ating pangarap. Basta't may kasamang sipag, dasal, at inspirasyon. Salamat sa inyong pag-antabay, mga kapuso. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Vicky Morales. Tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan.